Sean's point of view. Who's that girl, cousin? Tanong ni Luis habang nakangiti. Mukhang nang aasar pa. Nasa kotse na kami ngayon at pauwi na. I don't know. I can't remember. Naiinis na ako sa kanya. Kanina pa siya nang aasar habang ako ay di ko alam kung anong mararamdaman ko. I remember some of it, but I can't remember her face. I know we did it, and I enjoyed it, I think. Last time I saw you at the bar is when you were with Rachel. Agad naman akong napasimangot. I can't remember most of what happened last night, but I do remember Rachel kissing a guy. It's impossible that I will do it with her. She likes you, we can ask her. No, it's impossible. I don't like her, sabi ko. Cousin, intercourse is intercourse, okay? Even if you like Rachel or not, it's still impossible. Sorry, possible. Walang pinipili ang init ng katawan, Sean. I'm not like you. Saad ko na lang kay Luis. Of course you're not. You are a baby. Sabi niya lang at tinignan ako sa rear view mirror. I'll ask Rachel. There's no need. Putol ni Lucas na nasa front seat katabi ni Luis. Napatingin naman ako kay Lucas. It's not Rachel. I saw her with her boyfriend before we left at the bar last night. So, who is it? Tanong ni Luis. It's not a big deal anymore. It's just a one-night stand. Dagdag pa ni Lucas. What if she gets pregnant? Bigla naman akong nanlamig. He didn't use a protection after all. Oo nga naman. Paano kung nabuntis siya? Paano kung hanapin niya ako? I'm not ready to be a dad yet. I'm not even ready to have a girlfriend. Anak pa kaya? Bakit, Luis? Ilang beses ka na bang di gumamit ng protection sa mga babaeng naka one-night stand mo? Nabuntis ba sila? Tanong ni Lucas. Marami, but this is a different story, man. Just shut up about it, Luis. Will you? Nakakairita na ang boses mo. Halatang naiirita na nga si Lucas. He's on his period again. Bulong ni Luis na narinig naman namin. If she gets pregnant, she won't find Sean. How can you say that? Because it's only a mistake. Ganun naman, diba? Or maybe magpapalaglag siya. Natapos na doon ang pag-uusap nila dahil nasa bahay na kami. Nang huminto ang sasakyan sa harapan ng pinto, ay agad na akong lumabas at pumasok sa bahay. Bumungad naman sa akin si Mama. Agad ko siyang niyakap. Oh my, Nico, where did you go? Akala ko ba hanggang 10 p.m. lang? Ba't naging 10 a.m.? I'm so worried. Niyakap naman niya ako pabalik. Mom, I have something to tell you. My shoulders started to shake. Are you okay? Tumulo ang luha ko at umiyak ako sa balikat niya. Mom. Hinagod ni Mom ang likuran ko na mas lalo ko pang ikinaiyak. I feel like I'm a bad child. Napaksama kong anak. Hindi ako karapat-dapat rito. Mom, nakabuntis ako. Bulong ko sa kanya. What? Agad niya akong tinulak. Kita ko ang gulat sa mukha niya. I'm really sorry, Mom. Nico? I'm so sorry. It's okay, baby. Yumakap siya sa akin na tinagod ang likuran ko. Tita, he's just overreacting. It's just a one-night stand. Rinig kong saad ni Lucas sa likuran ko. Agad na lumayo si Mom. Di ko masabi anong expression niya. Maybe she's disappointed. Oh, I thought. Mom sighed and looked at me. Prepare your things. You two, Lucas and Luis. Your grandfather wants to see you. We are going to America. Saad niya at umalis. Maddie's point of view. Anong ginawa mo? Galit na sigaw ni Papa. Nakipag-ano ka para mabuntis? Gusto mong mag-apo, diba? Kaya ginawa ko. Maddie naman. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Maddie. Ang gusto kong iparating ay magkaasawa ka at magkaanak. Double package, kumbaga. Gusto kong magkaanak ka sa asawa mo. Pa naman, alam mo namang ayoko mag-asawa. Ang bata ko pa para dyan. I can see myself being with a man in the future. 23 ka na. Saan ang bata doon? Baby damula, ganun? Mag-asawa ka na para may amayang anak mo. Di pa naman ako buntis pa. Mag-asawa ka na kasi. Ayoko. Ba't ayaw mo? Ayoko nga. Sigaw ko sa kanya. Dapat mag-asawa ka na. Bakit ba? Bakit mo ba pinipilit na mag-asawa ako pa? Walang mag-aalaga sa'yo kung mag-aasawa ako. Mag-isip ka nga pa. Yun nga ang punto eh. Agad tumulo ang luha ko. Ayokong nandito ka naghihirap at nag-aalaga sa akin. Gusto ko may mag-alaga naman sa'yo. Umiling-iling ako. Di mo kailangan na dumito. Ba't ka ba nandito kasi? Ba't parang kasalanan ko pa na nandito ako?
Kasalanan mo naman talaga. Di naman kailangan eh. Ano? Pabayaan na lang kita na mamatay at mabulok sa lecheng bahay na to, ganun ba pa? Oo, ganun nga. Sigaw niya pabalik. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa dumugo ito bago ako pumasok sa kwarto. Buisit naman oh. 6 years later. Ma! Ma! Mama! Tinilat ko ang mata ko at bumungad sa akin si Charles. Kumunot ang noo ko, tinalikuran siya. Umalis ka nga, gusto ko pang matulog. Nasaan ang brief ko? Papasok na ako, ano ba? Gumising ka nga dyan. Sigaw niya sa tenga ko. Ikaw talaga? Hahawakan ko sana siya pero mabilis siyang nakalayo sa akin. Hanapin mo mag-isa ang brief mo. Lolo, si mama oh. Tumakbo siya na nakahubad pa palabas. Papunta kay Papa. Agad ko naman siyang hinabol. Bago pa siya makaabot kay Papa, ay nakuha ko na siya. Bitawan mo ko! Tumahimik ka nga, para ka naman bata eh. Bata naman talaga ako ah. Ikaw, isip bata ka. Talaga? Hinigpitan ko ang pagkakayakap sa kanya hanggang sa mamilipit siya sa sakit. Aray! Aray! Maddie, bitiwan mo ang apo ko. Agad ko naman binitiwan si Charles. Agad naman akong tumakbo. At pati si Charles ay pumunta kay Papa. Lolo, ayaw niyang hanapin ang brief ko. Sumbong niya. Bakit? Wala ka bang mata? Pang-aasar ko. Lolo o si Mama? Maddie, tumahimik ka nga diyan. Hanapin mo ang brief niya. Pumasok naman ako sa kwarto at kumuha ng brief sa cabinet. Lumabas ako ng kwarto at hinagis kay Charles ang brief na nasalo ni Papa. Inaway ka ng mama mo? Ayos ka lang, apo? Ayos lang, lo. Mas mahal pa niya ang apo niya kaysa sa anak niya. Ang gwapo-gwapo talaga ng apo ko. Pasalamat ka palagi kay Lord na naging kamukha mo ang tatay mo at hindi ang nanay mo. What the? Opo, lagi ko po yung ginagawa. Pinihisa ni Papa si Charles kaya naligo naman ako at nagbihis na para sa trabaho. Alis na ako, Lolo. Sabi ni Charles kay Papa nang makalabas ako ng kwarto matapos kong magbihis. Binigyan niya ng halik si Papa sa pisngi at pumunta naman siya sa akin. Alis na ako. Tumango ako, tumango rin siya saka umalis. Huwag ka namang maging ganyan sa anak mo. Anong maging ganyan? Napaka-harsh mo sa kanya. Pinagsasasabi mo. Bigyan mo kaya siya ng halik. Di niya yun kailangan. Anak naman, 5 taon pa lang anak mo. Kailangan niya ng pagmamahal. Mahal ko siya pa. Alam kong alam niya rin yun. Matalino siya. Sabi ko na lang at umalis na ng bahay. Pumunta ako sa pinagtatrabahuan kong restaurant. Janitor lang ako rito. Wala naman akong matinong trabaho. Good morning, Lisa. Bati ko sa katrabaho ko na kapwa janitor rin. Morning. Nagbihis muna ako ng uniforme bago ako tumulong. Maraming customer ang dumating. Linis dito, linis doon, hanggang sa nag-lunch break. Kamusta ang anak mo? Ayos lang. Masakit pa rin ba sa ulo? Oo, lagi. Tumawa naman si Lisa. Guwapo ang batang yun, no? Nang maghapon ay nasa labas na ng restaurant si Charles. Lagi niya akong hinihintay pagkatapos ng eskwela niya. Hi! Saad ko. Yo! Lumapit siya sa akin. Bili tayong goto. Tumango naman ako at pumunta sa park. Bumili ako ng goto para sa aming dalawa. Kay Lolo, bilhan mo si Lolo. Pabayaan mo yung matandang yon. Mama naman! Napangiti na lang ako at bumili ng isang goto para kay Papa. Kinabukasan. Away mayayaman yan, sabi ni Lisa habang nakatingin sa isang table na may nag-aaway. Huwag mo nang pakailaman yan. Saad ko na lang at pumunta sa CR para maglinis. Nilinisan ko ang lababo. May narinig akong papasok. Agad kong tinapos ang paglilinis. Nang papalabas na ako ay nakatagpo ko ang isang pamilyar na lalaki. Lucas? Nabanggit ko ang pangalan niya. Ilang taon na ang nakalilipas. Di ko pa rin nalimutan ang pangalan ng lalaking naghatid sa akin kay Nico. Ang lalaking dahilan na lahat at yung bartender rin. But never mind that. Excuse me? Maddie's point of view. Lucas? Kumunot ang noo niya, tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Excuse me? Sabi niya na nilagpasan ako. Mukhang di niya ako matandaan. Paano ko matatandaan yan? Maddie? Mukhang di nga umabot ng 1 minuto ang pagkikita niyo noon. Maddie! Tawag ni Lisa sa akin. Tumango naman ako at pumunta sa kanya. Hi! Bati ko kay Charles nang makalabas na ako sa restaurant. Go! Sabay dila niya sa lollipop. Saan galing yan? Di pa ako nakakita ng ganyang lollipop. Sa isang lalaki? Sino? Abang malay ko ba? Pakialam ko sa lalaking yun. Wala ka talagang kwentang kausap. Ikaw ang walang kwentang kausap.
Balik din naman na sa niya. Kamusta ang eskwela? Naglakad na kami pabalik sa restaurant. Ang pangit? Bakit naman? Ang pangit ng mga classmates ko? Huwag ka naman ganyan, hindi ibig sabihin na gwapo ka. Gwapo ako, sabay ngisi niya. At may girlfriend na ako, ma. Natigilan naman ako at napahingin sa kanya. Anong girlfriend ka dyan? Ang bata-bata mo pa. 5 taon ka pa lang, uy. Saan mo natutunan yung pag-girlfriend na yan? Kay Coco po. Sabi niya girlfriend ka daw niya. Si Coco ay kapitbahay namin. May gusto sa akin simula noong high school. Ayoko sa kanya. Masyado siyang trying hard. Hindi niya ako girlfriend, okay? Ba't ka ba naniniwala sa mga pinagsasasabi ng hinayupak na yun? Ba't ba ayaw mo sa kanya? Ayos naman siya, di ba? Bakit? Gusto mo ba siya? Tanong ko. Oo. Di pa kasalan mo. Ganun ba yun? Kapag gusto, kasal agad? Hindi naman. Ma. Oh. Minsan ang ganda mo sa paningin ko pero para sa akin, puro walang kwentang lumalabas sa bibig mo. Bastos ka ah! Inakmaan ko siyang babatukan. Agad naman siyang nakatakbo. Gago yun na. Sean's point of view. Dati, inutusan niya tayong pumunta ng Amerika. Ngayon, nandoon tayo. Bumalik siya ng Pilipinas na walang paalam. Ano bang iniisip ng matandang yun? Inis na sabi ni Luis habang nakaupo sa pang-isahang sofa. Umupo ako sa sofa para makapag-relax naman. It's been 6 years. I miss this place. Nandoon kami sa Amerika dahil may inasikaso kaming business na pinapalago namin ni Luis at Lucas. Pero ngayon ay nagkakaproblema kami sa pagpapalago nun. Nalugi kasi kami. Bago lang kami umuwi ng Pilipinas. Kasi nandito si Lolo at Lola. Needs us. He called us for some reasons that we don't know. Lucas is here, right? Tanong ko kay Luis. Narinig ko na pinauna si Lucas dito na bumalik para tignan si Lolo. I don't know. Maybe. He's meeting his fiancée. Fiancée? I've never heard of that. I thought he was here because of Lolo. Yeah, he's getting married. I'm so effing happy about it. I might cry. Sarkastiko niyang sabi. Kumunot ang noo ko. What happened? You know some stuff. Ako sana yun pero ayoko. I don't want to be tied yet. My parents were furious about it. So, Lucas stepped up and said he was going to do it instead. And? You felt guilty about it? No, of course not. Sabay ngisi niya. He wants it, so he'll get it. I'm just being sarcastic because that's my brother, my twin. If he's going to get married, what will happen to me? Baka makita mo na lang ako sa daan at nanlilimos. I can't live without him. I might just die. Wow, you have a serious brother complex, Luis. Baka sa susunod yan, mas gusto mo pa pakasalan kapatid mo. Yeah, I'm thinking of that. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Ganyan talaga si Luis at Lucas. They can't leave each other's side. Ew. Lucas. Agad na tumakbo si Luis papunta kay Lucas. Yayakapin sana niya ito nang pigilan siya ni Lucas. You don't miss me? I missed you, brother. Can I get a hug? No, of course not. Cold as ice, as expected by Lucas. Tumingin si Lucas sa akin at tumangulang. Nasa ospital kami ngayon at bibisitahin namin si Lolo. Actually, pinatawag kami ni Lolo sa hindi ko alam na dahilan. Lucas, sumimangot naman si Luis dahil di siya nakatanggap ng yakap. Brother complex. Napatingin kami sa nagsalita. It was Stephanie, our cousin. I don't like her. Steph, why are you here? Tanong ni Luis na nakangiti na ngayon. Don't call me that. My name is Stephanie, not Steph. Inikutan lang niya kami na matay sabay flip ng buhok. Ni Umya at nilagpasan kami. What a bitch. Pulong naman ni Luis. Napailing na lang ako. Di pa rin siya nagbabago. Napakasuplada pa rin. So, you're also here? Napabuga ako ng hangin. Steph's mother. Kung suplada si Steph, paldita naman ang isang ito. Plastic naman akong ngumiti. Hi, Tita Cynthia. What's up? You're looking good today. Tinaasa niya lang ako ng kilay at nilagpasan ako. She hates you. Bulong ni Luis sa akin. I know. Tita Cynthia is my father's little sister. She hates me for some reason. Lucas, Luis, what's up? May lalaking pumunta kay Lucas at Luis. It was Samuel. He's one of my cousins. Also, his father is my father's big brother. He's the second son of Sebastian Montesilva, my father's brother. Where's Simon? Tanong ko kay Samuel. Spencer Montesilva, his older brother. Oh, Sean, you're here too. Don't call him Simon. He doesn't like it. Sabay tawa niya. He's there with Sandra.
Sabay turo niya sa sulok ng ospital at nandoon nga si Simon kasama si Sandra. Sandra is their little sister. "Where's Uncle Sebastian?" tanong ni Lucas kay Samuel. "He's coming with my mom." Pumukas ang pinto ng private room ni Lolo at sinabihan kami ng nurse na pumasok kaming lahat ayon na rin sa utos ni Lolo. Pumasok naman kami at nandoon si Lolo nakaupo sa kama niya. He looks strict as always. "Where's Sebastian?" "Lisandro and Sheldon." Tanong ni Lolo. "Sheldon is my father. Lisandro is Lucas and Louis' father." "He's coming," sagot ni Simon. "Really?" Napasinghap ang lahat ng nasa kwarto. Lahat ay kinatatakutan si Lolo. Nirerespeto siya ng lahat at lalong walang dapat na tumanggi sa kanya. "Yes. What about your father, Sean?" I don't actually know. They never said to me that they will be coming. Where is he?" "I'm here." Bumukas ang pinto at pumasok si Mom at Dad kasama si Uncle Sebastian, Tita Esmeralda, Uncle Lisandro and Tita Lilibet. Agad na pumunta si Dad sa tabi ni Lolo at doon tumayo. Natigilan naman si Uncle Sebastian at napatingin sa amin. "Ba't kayo nandyan? Pumunta kayo dito?" Dahan-dahan naman kaming lumabas sa CR, maliban kay Steph at sa nanay niya dahil kanina pa sila nasa tabi ni Lolo. Tumakbo ako papunta sa likuran ni Mom at Dad. Ganoon rin ang ginawa ng iba. "So, what's up, Dad?" tanong ni Uncle Lisandro. "You'll kiss us." Biglang sumigaw ni Luis at aakmang tatakbo nang pigilan siya ni Lucas. Binigyan naman siya ng masamang tingin ni Lolo. Nawala ang dugo sa mukha ni Luis at nahimatay siya. "Luis!" Napalunok naman ako. Grabe ang kamandag ni Lolo. Nakakapatay. Bigla siyang tumingin sa akin kaya nagtago ako sa likuran ni Dad. "Pinatawag ko kayo rito para sabihin na mamamatay na ako." "Talaga?" Nagulat kami nang biglang nagsalita si Luis at nakangiti nang nakatingin kay Lolo. "I'm dying." Saad ni Lolo. "Dad, Don't say sorry, Cynthia. I know you're happy about it." Tumaas naman ang kilay ni Tita Cynthia at tumahimik na lang. "Lahat ng ari-arian ko, kayamanan, pera, assets, company, bahay, lupa, lahat ay ibibigay ko sa isang apo ko lamang." "Okay, I'm sure it's not me. I'm not his favorite. We are not that close, you know." "Dad, ba't naman ganun? May mga anak ka naman." Saad ni Uncle Sebastian. "Nagbigay na ako para sa mga anak ko. Sebastian, sana naaalala mo?" Ang sarkastiko talaga. "Yes, I remember." Umatras naman si Uncle Sebastian. "Kanino mo ibibigay, Dad?" Tanong ni Dad. "Can we just share it?" Tanong ni Lucas. "This is urgent. Ibibigay ko lahat sa apo ko na mabibigyan ako ng apo sa tuhod." Natahimik naman lahat. Kung sino ang mauunang makapagbibigay sa akin ng apo sa tuhod? Lahat ng pera? Bahay? Lupa? Lahat ay mapupunta sa kanya. I think that's fair enough, right? Nasa labas na kami ng kwarto ni Lolo. Nag-uusap sila Dad at ang mga kapatid niya kung gaano kahibang si Lolo. Tama naman sila, hibang siya. "Lucas has the advantage here. Mag-aasawa na yan sa susunod na buwan." Sabi naman ni Steph. Kami naman dito ay may kanya-kanya ring pag-uusap. "Lucas, alam mo ba na mangyayari to?" "No, of course not." "We need the money for our business, Sean." Saad naman ni Luis. "Iba kami sa ibang pamilya kasi di maibibigay sa amin ng kumpanya kung hindi kami nakakapagpalago ng negosyo. So, we are already 29 and we still stuck to our business. I'll get the money." Saad naman ni Simon. Napatingin sa kanya lahat. "I will never stuck to this life again. If I get the money, I will sure buy a lot of car." Dagdag ni Benji. "If I get the money, I will never work again. I'll just buy lots of bags, dresses, and shoes." Gising sabi ni Steph at parang may pinaplano na. "I will travel." Saad naman si Sandra sa tabi ko. Ngumiti siya sa akin kaya napangiti naman ako. "I'll get that for our business." Saad ni Luis. Wala bang taong di gusto makuha ang pera? Gusto ko ring makuha ang pera. Mas magiging madali sa amin ang magpapalago ng negosyo sa makukuha naming pera. "So what will you do? Paano niyo mabibigyan si Lolo ng apo?" Tanong ni Lucas. "Mag-aampon ako." "Get someone who will be the mother of my child." "Paano kung bago pa niyo yun magawa ay patay na si Lolo?" "You're so negative." Saad naman ni Steph kay Lucas. Nang sinabi ni Lolo na ibibigay niya lahat sa isang apo lamang ang makakapagbigay sa kanya ng apo sa tuhod, doon pa lang, we already lose. "What do you mean by that, Lucas?" Tanong ni Luis. "The battle didn't even start yet but Sean already won the war."
Napatingin naman sila sa akin lahat. What the? Pinagsasasabi mo? Lucas' point of view. Kung sino ang mauunang makapagbibigay sa akin ng apo sa tuhod, lahat ng pera, bahay, lupa, lahat ay mapupunta sa kanya. I think that's fair enough, right? Napapikit na lang ako sa sinabi ni Lolo. I knew it. He will wish for something like this before he dies. Napatingin ako kay Sean. That kid back in that restaurant looks like Sean. Lumaki kami ni Luis kasama si Sean kaya alam ko kung ano ang itsura niya pagkabata. May mga picture pa nga kami noon pagkabata na laging pinapakita sa amin ni Luis ngayon. I remembered Sean from that kid. Lumabas ako ng restaurant para magpahangin. My parents are still there and talking to that woman. Umupo ako sa isang bench at bumuga ng hangin. Kumuha ako ng sigarilyo at hinit-hit yun. I need to calm myself. I'm getting married. Bye-bye, single life. They are discussing our future and it's making me sick. I don't want this. I don't want any of this but I have to do this for Luis. Luis is not yet ready and so am I. But I don't want him to suffer. Siya lang nagpapasaya sa akin at ayokong mawala ang saya niya. Hoy, lalaki, huwag ka nga manigarilyo kapag may bata. Natigilan at ako, napatingin sa nagsalita. Alam mo bang nakakasama sa bata ang second-hand smoke? Nalaki ang mata ko at napatayo sabay atras. Sean? Natanong ko na lang bigla. Kumunot naman ang noon niya. Pinagsasasabi mo. Tiningnan niya ako na parang nahihibang na ako. Kinalma ko ang sarili ko. For once, I thought I was brought back to time. Umupo ulit ako sa tabi niya. Tinapon ko naman ang sigarilyo ko. What's your name, little boy? Di niya ako pinansin at nakatingin lang siya sa bag niya na Ben 10. Little boy? Kung ako ang tinatawag mo, pues di kita maintindihan. Sabi niya habang di inaalis ang tingin sa bag niyang nasa hita niya. Anong pangalan mo? Bakit naman kita sasagutin? Kilala ba kita? Ano? But, I mean, ako si Lucas. Ikaw, sino ka? Masama niya akong tiningnan. She never looked at me like that before. Nakakatakot. May pera ka? Baka kung babayaran mo ako, ibibigay ko sa'yo pangalan ko. Kinuha ko ang wallet ko pero puro card lang ang meron. What about the candy? Kinuha ko ang candy sa bulsa ko at binigay sa kanya. Ito lang ang maibabayad ko. Kala ko pa naman mayaman ka, sige na nga. Mahal naman ang candy na binibili ko. Gusto ko ng candies kaya marami akong dala. Ang pangalan ko ay Charles Esteban. Sino ang tatay mo? Bayad muna. Binigyan ko siya ng 5 candy. Di ko kailangan ng tatay, meron akong lolo. Sinong nanay mo? Si Maddie Esteban. Maddie? I don't know a woman named Maddie. Then I remember the woman who called my name earlier. She looks familiar. Ang nanay mo ba nagtatrabaho dito? Oo, di ba halata? Kaya nga naghihintay ako rito eh. Ang sungit naman ng batang to. Saan ka nakatira? Sa ilalim ng tulay. Kumunot ang noo ko. Seryoso? Saan? Ilalim ng tulay nga, doon. Sabay turo niya sa isang daanan. They are living in a slum area. Pwede bang magpa-picture? Oo naman. Di ko alam na ganito na pala ako kasikat. Now, I do remember that woman. It's the same Maddie from back then. I gave her money for taking care of Sean but they disappeared that night. And that kid was the result of that mistake. Sean already won the battle. That didn't even start yet. Hey, Lucas. We should find her. The kid can help us. The kid can help me get away with this marriage. Lucas! Lucas! Napahinto ako sa paglalakad ng hawakan ako ni Luis. What happened back there? What are you saying, Lucas? It makes our cousins confused. Dagdag ni Sean. Sean, promise me, kapag nakuha mo ang mana, hati tayong 3. Nagulat naman sila sa sinabi ko. Anong pinagsasasabi ko? What are you talking about, Lucas? You look ridiculous to me. Saad ni Luis. Okay. Nahanap ko ang babae na nakasiping niya 6 years ago. Sabay turo kay Sean. Napanganga naman sila at tiningnan ako na parang nahihibang na ako. She have a child, maybe 5 years old, so... Tumawa naman silang dalawa. I never thought you can joke like that, Lucas. Kinuha ko ang cellphone ko at pinakita ang picture na nakuhanan ko kanina. I can't believe you also have Sean's old photo, Lucas. Kinuha ko ang cellphone at nilagay sa screen ng picture ng bata ang kasama ko. O yan! Sabay pakita ko sa kanila. Narinig ko na lang ng pagbagsak ng cellphone ko sa sahig. Sean will get the money, sabi ni Luis na nakangisi. Maddie's point of view. May lagnat siya.
Di siya makakapasok ng school, sabi ni Papa. Napailing na lang ako. Pumasok ako sa kwarto ni Papa. Dito natutulog si Charles. Nakita ko siyang natutulog sa kama ni Papa. Hinawakan ko ang noo niya. Napakainit nga niya. Mama? Nilalagnat ako. Huwag ka nalang pumasok sa school ngayon. Aalis na ako. Umalis na ako ng bahay at kaagad na pumunta ng trabaho. Nilalakad ko lang yun kaya minsan nalilate ako. I have to save money, you know? Maaga ako ngayon kaya wala pang masyadong tao sa restaurant. Nang pumasok ako, ay agad na pumungad sa akin na tatlong kalalakihan. You are Maddie, right? Sabay nilang tanong. Tumingin ako sa likuran. Mukhang ako ngayon. Mukhang mayayaman sila. Wala akong utang sa inyo kaya tigilan niyo ako. Nilagpasan ko naman sila. Maddie, do you remember me? I'm Lucas from yesterday. Tumingin ako ulit sa kanilang tatlo. Ngayon ko lang napansin ang pagmumukha nila. Tinago ko ang pagkagulat ko. Ba't sila nandito? Di kita kilala. Sabi ko na lang. Me, do you remember me? I'm Sean. Wala akong kilalang Sean. Sabay ngiti ko at pumunta na sa kitchen. Ilang araw ang nakalipas ay bumalik si Sean at nasa bahay ko na siya. Di na niya kasama ang mga pinsan niya. Mga bodyguard na ang kasama niya. Mukha ngang mayaman siya and I hate it. You don't need to. I asked you to get me pregnant. What happened that night is not a mistake or accident. I'm planning to have a child. I just need salmon. Ikaw lang nakita ko doon kaya ikaw na lang. Stop this. Nasabi ko na noon sa'yo. Gusto ko lang mabuntis. Thank you though for giving me a wonderful child. You don't have to take responsibility for it. Natigilan siya. But I want to. Why? Why do you want him? Mukhang mayaman ka naman. Sigurado may asawa ka na o may fiancé ka na, di ba? Gano'n naman talaga, di ba? Basta gusto ko lang. Sabay iwas niya ng tingin. Natawa naman ako. You want my son for money, don't you? Nagulat siya sa sinabi ko. And I was right. No. Sabay tingin niya sa ibang direksyon. Alam ko talaga ang iniisip ng mayayaman. Why don't you need or why do you need the money? You're already rich, right? Di pa ba sapat? You're greedy. No. My parents are rich but not me. It's how our family works. We must prove to them that we are worth it of the family's business. Are you using my son for... If my grandfather saw Charles, he will give me the money and I can save our business. At kapag natanggap mo na ang yaman, paano si Charles? I will take care of him. How about me? I will take care of you too. And my father? Him too. So, what if your future wife doesn't want Charles or me? What will you do? Sabay ngiti ko. Paano kung ikakasal na ako sa iba? Kanino mapupunta si Charles? Hinahanapan ko siya ng pagkakamali para naman may dahilan ako na tanggihan siya. May malaki siyang karapatan kay Charles. Pwede niyang kunin si Charles sa akin. Gusto ko lang malaman kung ano ba ang gagawin niya pag nagkaganon na ang sitwasyon. Paano kaya kung magpakasal tayo? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Ano?